Pero at least, hindi ko sinasabing tama na, di ba, na hindi mo siya sinabayan sa pag-aalaga ng relationship niya. Hindi ko sinasabing tama na wala kang paki sa kanya, basketball lang talagang gusto mo. Pero at least, in-acknowledge mo yun at hiniwalayan mo siya at pinalaya mo siya. Di ba? Yung iba kasi, di ba, yung ibang lalaki, di ba, wala naman nang nangyayari pero hindi niya pa binibigyan ng kalayaan yung isa kaya hindi kayo parehong nakaka-move on. At least, yung freedom, yun man lang. At least po, pinili niya. May pinili po siya sa aming dalawa. Yeah. Naging tapat ka din naman dun sa... Opo, nagsabi naman po sa kanya. Hindi mo pinahaba yung... Wala naman na eh. Opo, hindi na po. Wala na pong paligay-ligay. Pero anong pakiramdam nun, Amber, nung sinabi niya yun na iwalay na tayo? Freedom ba? O medyo sakit? Siyempre po, may freedom. Pero siyempre yung sakit di po mawawala. Kasi, siyempre, yung laro, parang pwede mo naman sana pagsabihin. Kaso bakit yun talaga? Pwede ko naman siya intindihin lang na habang naglalaro siya. Ganun. Sakit muna yan eh. Lalo na kung... Di ba minsan nga, sa sobrang sakit, hindi mo naramdaman agad. Kung paano sinabi at kung nasan ka nung sinabi yun, anong ginagawa mo nung sinabi yun. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Opo, kasi working po ako nung nag-chat siya ng ayaw niya. Chat lang. Opo, chat po muna yun. Gabi. Tapos working po ako. Break ko lang sa work. Tapos, yun po, sabi ko, sige mamaya ko naisipin. Kasi ayoko madala siya sa work eh. Kasi call center po ako that time. So, yun, sabi ko bukas ko na ayusin or mamaya pag uwi ko. Kaso nung tinay po namin ayusin, nung 28 po, hindi na po talaga. Nag-decide na po talaga kami na mag-separate na po. Nakaka-anxiety yun during work. Diba? Kasi may gagawin ka pa eh. May nag-text sa'yo, ayoko na. Gulo sa utak nun, dahil. Nadadaanan mo, ayoko na. After 1 year and 4 months. Kahit pinipilit mong mamaya na. Andun na yun. Yun na yun eh. Yung ginagano na yung utak mo nun eh. Bini-blender. Throats. After nun, anong epekto sa'yo? Hindi ka ba napaso sa mga lalaki o napaso na sa pagbibigay ng damdamin? Yung hindi ka ba natakot na ayoko na ulit magmahal kasi mamaya magmamahal ako tapos ako lang. Yun ang masakit eh. Yung ikaw lang ang nagmahal. Kaya sa susunod pwede nga ang epekto nun, ayoko na, hanggang ganito lang bibigay ko kasi sinasayang lang. Napunta po ako dun sa point na kung ano na yung ibigay sa akin, yun nandun yung ibabalik ko. Reciprocate na lang po. Kasi po parang nauubos po ako pag ako na lagi nagbibigay eh. Ng time, ng understanding. Kaya yun po. Sabi ko, inisip ko na kung ano yung bibigay mo, yun din yung babalik ko. Pero... Ako kasi naniniwala ako na kung ako sa akin hindi ko, as much as possible, I will not allow my trauma para pahirapin yung sarili ko na maglabas ng kabutihan, ng pag-ibig. Yung, dahil lang sa ginawa nitong lalaking to, pipigilan ko ng maglabas ng pag-ibig. Tama naman. Pipigilan ko ng magpakita ng maganda sa susunod kong iibigin. Yung ganun. Kung ako yun, yung just let it flow. Just love again and again and again and fail again and then try again until Kasi kawawa naman yung susunod eh, no? Wala naman siya nagawa. Tsaka ikaw din, hindi ka magiging kontento pag yung alam mong may pinipigil ka. Masasabi mo po sa sarili mo na hindi naman ako to. Yeah. At saka habang buhay na lang nakakabit siya sa'yo, kahit wala naman na kayo, yun naman sakit, diba? Wala na kayo, pero yung epekto niya sa'yo, nandoon pa rin. Yung pain, nandoon pa rin. Yung trauma, nandoon pa rin. Hanggang sa nakaka-apektuhan sa yung lahat ng ginagawa mo. Tsaka siguro, naiintindihan kita ha, kung bakit gano'n ang effect mo talagang normal yun. Kasi magkakaroon ka nga ng trauma eh. Pero sana ma-address mo yun at huwag mapigilan nun ang paglabas ng pagmamahal mo. yeah. Ay, yes. Tsaka mas maganda siguro isipin na siguro kaya nangyari to dahil merong mas better na papalit. Diba? Mas maganda yun eh. At least may nag-ano ka eh, nilook forward mo na minsan talaga nangyayari mga bagay, pinahihintulutan ng panahon para... Nag-host ka, ayoko mag-distract ka habang nag-host. Sa Makate. Thank you. Para makakuha ka ng better. Lagyan ko ng cruise ha, para mawala.
Tsaka Thank you. bata nyo pa naman. Lamok. Ay, sorry. 19 years old pa lang kayo. Marami pa yan. Marami Wala pa. Oo. Darating. Malayo-layo pa ang tatahakin ninyo. Opo. Oo. Thankful din po ako nun kasi nasabi ko din po na yun po, tama po, sa baka, ito yung pinag-iwalay kami para makakita pa ako ng mas tama sa akin, kung sino talaga yung para sa akin. Yeah. Hello, baka ano sabi mo? Hello. Ano sabi mo, Emil? Anong naging epekto sa'yo ng pagkawala niya? Pinanghinayangan mo ba siya? Kasi sabi mo, okay siyang girlfriend eh. Opo. Oo, nakakatawa, Medyo masaya. nami-miss lang po pag mag-isa na lang din po ako. Parang nami-miss ko po yung mga pinagsama namin. Masaya po talaga. Ganun. Hindi mo siya Sorry. tinex. Hindi mo siya tinex kahit isang beses nung naghiwalay kayo. Tinex, pero ang Hindi. text niya, Wala may na liga po. sa inyo. Yun ang tinex. Sali ako eh. May liga sa inyo. Lalo po, di ko na po trinay May na available na court dyan. Hindi, Emil, ba't di nakipaghiwalay Kinamusta mo ka? Bakit through chat? Bakit di mo sinabi in person? Yeah. Then, nung- Nako, ang ganda nun. Then, chinat ko po siya muna nung araw po na yan. Tapos, nung kanibukasan po, lininaw ko po sa kanya. Naipag-meet po ako sa kanya nun. Tapos, yan, sinabi ko po, in-explain ko po na gano'n. Hanggat sa pumayag na rin po siya. Kasi madami na rin pong attempts na nakikipag-iwalay po talaga ako. Kasi nakikita ko na rin po sa ugali kong gano'n. Tapos, ayaw pa niya po. Kasi, kaya pa daw niya po, niintindi niya ako. Kaso, yun, bumitaw na buhos talaga sa uli. Okay. Tapos, nagkasundo na lang po. Oo. Kaya huwag mo sisihin yung sarili mo. Isipin mo na lang, nagmahal ka lang naman eh. At ano man ang nangyari dun sa pagmamahal mo na yon, nasuklian man o hindi, huwag mong payagan yun na maging less loving ka sa susunod. May asthma ka? Ah, wala. Naiiyak Iyak siya. siya. Amber. You wanna hug? Hug mo siya, Emil. Ay, hindi. Hug mo siya. Naiiyak Dikit. na si Gusto niya Emil. hug. Gusto ni Emil lang naiiyak si Emil. Pagkatapos na marinig ko yung ginawa niya kay Amber, yayakapin kita. Charot, O sige, hawakan mo na yung bigote para tumakas.